And you guys can hear me loud and clear. Before time mag-start, we still have 1 minute left. Ayan. All right, cool. So let me just welcome everyone. Miss Madeline, Miss Suzanne, Happy Gems, Miss Juliet, Mayan, Veronica, Miss Dali, Miss Sheng, Miss Divine, Miss Lynn. Yan, Imar, Kevin, Miss Marie, si Pal, and Jeremy. Let's wait for others. Yan, dumadami na tayo. Good evening, guys. Yun. So let's start our day 2 ng ating lessons. And let me just check. Lahat ba dito nabuksan yung dashboard? I mean, yung recordings natin kagabi. Napanood na ba? I believe naka-receive naman kayo ng email sa akin. But yeah, without further ado, let's proceed. Yan, na-rewatch na daw ni Miss Veronica. All right, so let me just quickly share my screen. Share. All right. Kita ba yung screen ko, guys? Sino ang nakakita ng ad na ito? Nakita niyo ba itong dumaan sa feed ninyo, yung ad na ito? Meron ba nakakita nito? Yan, si Miss Suzanne, si Nursu. Ayan, si Happy Gems. Ayan, baka curious kayo anong meron dito sa ad na to para magkaroon kayo ng context on what is the Facebook auction, no? Ano nga ba yung auction? Ang layman's term po niyan is bidding, no? Yung normal bidding natin, kumbaga nakikipagpaligsahan tayo. What is the ideal amount you want to bid to get the item, di ba? So kung sino may naka-attend sa inyo ng bidding dito, and then possible na makaka-relate kayo in terms of bidding. So other term for that is auction. And let's discuss different campaign objectives depende doon sa goal po ninyo. So let's assume we have a 10 million na audience size, no? And itong nakikita nyo na to na funnel or yung imbudo, ito yung total 10 million, no? Let's just assume na ito yung kabuuan ng 10 million na audience size mo. Okay? And let's divide that into different campaign objective, no? If you select awareness, you are trying to push the algorithm or ask Facebook to find more people who are likely to remember your brand, no? Ang binibili mo dito, kaya ang tawag sa amin is media buyer because we are buying the ad space sa news feed ni Facebook wherein the users or target audience can see our ads. Kaya siya tinawag ng media buying because you want to place your media, you want to buy the ad space kay Facebook, no? And ang binibili mo dito sa awareness is basically CPM, lowest cost per 1,000 impressions, no? You have to understand that the first metric Facebook is charging you is the cost per 1,000 impressions. Ibig sabihin, sa bawat 1,000 katao na nakakakita ng ads mo, yun yung calculations ng CPM or yung cost per mil na tinatawag. It's a French word, I believe. Cost per mil or cost per mille. Ang ano niyan, ang abbreviation, ang kabuuan niyan is yung 1,000 impressions ibig sabihin, no? 1,000 impressions. So makikita mo dito, puro siya mata. Ibig sabihin, you want to get more eyeballs for people to see your ad, no? At a lowest cost. Pinakamababang cost per 1,000 impressions. So imaginein mo, meron siyang, kumbaga meron isang gym full of people and yung count noon nung tao na yon is 1,000 yung laman ng gym na yon. Okay? Ibig sabihin, if you were to place your ads doon sa gilid ng gym, like say, maglalagay ka ng tarpaulin nung brand mo, yan, so basketball, kung nanonood ka ng basketball,
'di ba may mga gilid, may mga sa gilid mayroong mga ano doon, placements kumbaga na tinatawag. So yun yung binabayaran mo. Okay? 'Yun yung pinakamababang cost per 1,000 impression. Mura, ibig sabihin. Okay? Then next would be traffic, no? You are basically telling Facebook to find more people who are likely to click your link at a lowest cost per click. Ang tawag naman doon CPC, cost per click, no? Ang hahanapin ni Facebook dito, pinakamababang cost per click. And automatically, ang CPM nito is mababa din. No, mura din ang CPM nito, cost per click. Kaya lang hahanapan ka ni Facebook ng most likely to click the link of your ad directly to your website. No, kaya makikita mo dito may mga kamay na nagki-click and then mangilang-ilang siguro may makakakuha ka din ng mga benta doon. Pero suntok sa buwan minsan kumbaga parang tsambahan. No, pag kinilik mo yung traffic. And then most of the time ang binibigay sa yung traffic ni Facebook is garbage, no, basura. Mababa nga yung cost per click mo pero basura naman yung pumupunta sa website mo na traffic. Okay, traffic link clicks, yan po yung sa campaign objective na traffic. Now, if you were to select engagement, kapag nag-boost post po kayo, ang default po nun is engagement. Okay, dito po yan papasok pag nag-boost post po kayo. Ito po yung default niya, engagement. When you boost a post or when you select engagement, you are telling Facebook to find more people who are likely to engage with your page. Nandiyan po kasama na po dyan yung video views. Nandiyan po kasama yung comments, likes, and shares, message. Yan po yung engagement. Kaya mapapansin mo po dyan, pag nag-engagement ka po, automatically or normally, ang CPM po niyan is mababa din. Itong awareness, traffic, engagement, mapapansin mo yan, pag niran mo yung tatlo na yan, pagdating mo dun sa CPM na column, yung reporting column, mura po talaga siya. Especially itong awareness, mura yung pinaka CPM niyon. Okay, pero itong engagement, ang default ko, yung boost post, ang default po niyan is engagement. Okay, I'm not saying na hindi ka makakakuha ng sales dito. Mapapansin mo dito, meron ka ring makukuhang mga benta, yung mga dollar sign po na yan. Okay? Pero, tingnan mo tong nasa baba, yung leads, no? You are telling Facebook to find more people who are likely to provide their information like their mobile number, their email address, and who are potentially become your paying customer. No? Makikita mo na dito sa bottom, nandito na medyo dumadami na yung bibili sa'yo. Ang tawag naman po doon is optimized CPM. Kung yung tatlo na nasa taas is CPM, pagdating mo dito sa baba, ang tawag dito optimized CPM because you are trying to optimize a conversion event. Ano? You are trying to push the algorithm to find people na magiging leads mo. Saan ba ginagamit itong leads na to? Ano ba ang kadalasang ginagamit? Bakit kailangan mo mag-lead generation campaign? The most common businesses na gumagamit ng lead generation campaign is basically if you are selling something that is high of value. Let's say it would cost them about 5 to 10,000 pesos, no, or more, maybe 100K, maybe 1,000,000 pesos, no? You need leads for you to be able to nurture these people to become a paying customer because you cannot expect someone na bibili sa'yo that's gonna cost them for about 1,000,000 pesos or 100,000 pesos right away. Yung tipo bang ba't ako bibili sa'yo, hindi nga kita kilala? No, so bakit ako
bibili sa'yo ng condo, first time tayo magkita. Ba't ako bibili sa'yo ng insurance, ngayon lang kita nakita dito sa newsfeed ko. Well, kumbaga, hindi pa na-establish yung trust, no? Ang kadalasan na pwede mong gamitin is lead generation for you to be able to capture information like email and mobile number so that you can nurture them via email marketing campaign or text campaign, SMS campaign, I mean. So, may tatlong channel tayo na pwedeng gamitin sa lead generation na pwede mong yung mag-establish ka ng rapport or ng trust through SMS, through Messenger, through email. Yan po yung kadalasan na campaign objective na ginagamit if your business is something or like medyo mahal ng konti, no? Pagdating mo dito sa sales, very straightforward po kasi ito. If you are selling a 500 peso product, if you are selling an 800 peso product, if you are selling 1,500 peso product, automatically, if nagandahan talaga sila doon sa product mo, they will click the link and go to your website. If you have a Shopify store or I don't know, if you have a landing page, that would only cost them for about 1,500, then definitely optimized for, you should optimize for sales. No, especially, hindi naman siya ganun kamahalan yung produkto mo, and you want an instant win, kumbaga. Kumbaga parang, okay, anong tawag dito? Halimbawa, itong pomade na to, may binili akong pomade na kumbaga parang, it would only cost me, I don't know, magkano nga itong bili ko dito. So, hindi naman siya ganun kamahalan. So, pwede akong magdiretso na sa website para mag-purchase. Pero kung it would cost them thousands of pesos, kailangan mo yung lead generation para makuha mo yung detalye nila. And moving forward, makapag-remarket ka doon sa mga tao na yon. Anong napapansin mo dun sa baba? Di ba para siyang imbudo? Sino yung meron ditong parang opinion? Ano yung napapansin niyo sa baba? Itong bottom na to, yung conversions OCPM. Meron kayong thoughts about it? Narrow, yes. Nagna-narrow, yes. Tama. What else? Meron pa? Meron pa kayong napapansin dun sa baba na yan? Money, dollars, funnel, okay? Okay, other answers? Tama naman. Nagna-narrow, funnel, tama naman. Money, dollars, yes. Konti na lang, yes. Ayan po, tama po yung pinakatumbok pong sagot ni Sir Edgar. Konti na lang po. Although tama naman yung sagot niyo nasa taas. Pero yung natumbok ni Sir Edgar yung ibig kong sabihin. Mapapansin mo kung 10 million yung audience size mo, let's imagine that the one on top is about, let's say, 7 million. No? And the one below is, let's say, 2 million. Itong nasa baba na to. And then itong nasa baba, itong dalawang nasa baba, so hatiin mo na lang to, is sabihin mo na lang na 700,000 ito. Itong part na to. Tapos yung nasa bottom is 300,000. So that's a total of 10 million. Correct me if I'm wrong, if my math is correct. So, but yan, 7 million, 2 million, 7, 8, 9. Okay, tapos yung 1 million na natitira, hatiin mo yung 700,000 ito. And then ito naman is 300,000. So mapapansin nyo, kahit 10 million yung audience size mo, yung na-record ni Facebook na most likely to convert as purchasers is not that much. No, hindi siya ganun karami. And most advertising companies or most advertising anong tawag dito? Most advertisers, I mean, dito sila nagpe-place ng budget sa leads and sales. So ibig sabihin, mas marami yung nag-aagawan dito sa dalawang nasa baba. And also that's the reason why mas mahal po siya. Kumbaga parang kang nag-hire ng tao
ito yung nasa taas, walang masyadong experience o walang experience. So, ang bayad mo din sa kanya is hindi gano'n kalaki. Pero siyempre kung expert 'yun or may experience 'yun, mas mahal yung puwede mong ibayad sa kanila kasi hindi nga kumbaga hindi ka masyadong makakakita ng gano'ng mga tao na experience or expert doon sa isang subject na 'yun. So, natural natural na babayaran mo siya ng mas mahal. So, parang gano'n siya na marami yung taong nagbi-bid para makahanap nung purchases na gusto nilang mangyari, pero yun nga lalaban-laban sila doon sa bottom. Parang ako kalaban kita, ikaw kalaban mo ako, tayong naglalabanan doon sa audience na 'to nasa bottom. Kaya po nagmamahal ang cost per 1,000 impressions nung nasa bottom, okay. Now, para magkaroon kayo ng context, imagine natin na ikaw si advertiser A, 'no, and meron kang dalawang competitor para simplified natin although siyempre marami kang competitor talaga sa auction. Ikaw si advertiser A and then, advertiser B is your competitor and advertiser C is also your competitor. Si advertiser C happens to be or happens to have a larger budget. Okay, ibig sabihin, let's say nag-i-spend na siya ng 50,000 per day sa auction kay Facebook. Kung yun yung budget niya, talagang ano na siya, big time talaga, milyones ang pera niya. Ibig sabihin, nasa top tier na siya nung auction. Makikita mo dito, mas marami na siyang matutuhog na conversions or mas marami na siyang placement para doon sa budget niya. Kasi nasa bandang tier 8 and 9 na siya, eh. No, makikita mo dito marami na rin yung audience na pwede niyang ma-serve. And ikaw naman dahil nagba-budget ka lang ng 100, 200 pesos or 500 pesos per day, ang binibigay sa ni Facebook is yung tinatawag na low hanging fruit, no? And imagine mo lang din si advertiser B parang nagsisimula, pareho kayo nagsisimula, pareho kayong nakabid kay low hanging fruit. Ibig sabihin, yung budget ninyo na niraran per day or daily budget, bibigyan kayo ni Facebook ng mangilan-ngilan na conversions, no, sa tier 1 and tier 2. So, yan may makita kayo may tatlong dollar sign dito. So, most likely yan yung po yung binibid po ninyo na budget. Now, over time, if you are spending a small amount of money for testing, like 100 pesos, 500 pesos, for testing lang yun, no? Kasi may mga kumpanya na talaga na 100,000. Ako may client ako ngayon, ang budget namin na ngayon is 130,000 pesos per day. Per day yun ha, hindi siya per month. 130,000 pesos per day. So, imaginein mo kung ikaw yung tao nagsisimula pa lang, ang gusto ni Facebook, magkaroon ka din ng anong tawag dito, ng result. Ibig sabihin, Facebook wants to level the playing field against competitor C na nasa taas na spending 130,000 pesos. So, ang gusto ni Facebook, magkaroon ka ng conversions. Ibig sabihin, magkaroon ka ng inquiries, magkaroon ka ng benta para na ang magiging anong tawag dito? Ang magiging positive side po nun sa kay Facebook is the more na nagkakaroon ka ng benta, the more you spend, tama ba? Kasi 'di ba you get an ROI of your budget. So mas gusto ni Facebook 'yun na ang tawag dito, manalo ka sa auction. But at a lowest cost. Okay? So imaginein mo 10 pesos yung cost per acquisition or per cost to acquire a lead or cost to acquire customer, 10 pesos. Yun po yung binabayaran nyo lang sa tier 1. No, yung mura lang siya. Yung kaya tinawag siyang low hanging fruit kasi nasa laylayan. Imaginein mo if you have an apple tree. Apple tree. So, itong apple tree na to, kunyari, yung apple tree na yan, yung sinatawag na low hanging fruit, yung mga nasa baba, yung kaya mong abutin. Yung kaya mong pitasin, no? Sa mababang halaga.
Yung ibig sabihin yung nasa taas ng mga tao na potential na bibili sa'yo, mas mahal na po yun kasi kailangan mo pang umakyat. Although siyempre makikita mo na mas maraming bunga sa taas, kaya lang kailangan mo pang umakyat and then it would cost you money to serve your ads to this number of people. Dito sa baba, low-hanging fruit, mangilan-ilan lang yung mapipitas mo and basically mauubos yan sooner or later. No, yung mga pwede mong pitasin na bunga. So ganun din po siya sa auction. Over time, if you spend a small amount of budget, mauubos po ninyo yung tatlo na yan. Ibig sabihin, nag-agawan kayo sa tatlo yan, tig-isa kayo, tapos naghahati pa kayo dun sa isa. Sooner or later, sasabihin sa'yo ni Facebook, learning limited na ako, Miss Axel. No, makikita mo sa Ads Manager, meron dun sa ad set level, kulay orange na siya, nakalagay doon, learning limited. Ngayon, ano ba ibig sabihin ng learning limited na yon? Sinasabi ni Facebook, Miss Axel, yung budget mo na 100 pesos, wala na akong maibibigay sa'yo, hanggang dito na lang talaga. Na-extract ko na yung mga tao na isi-serve yung ads mo doon sa number of audience na tinatarget mo. Kaya makikita mo, learning limited, kulay orange na siya. Ang gusto kasi mangyari ni Facebook, in the next 7 days, magkaroon ka ng at least 50 conversions. Especially kung may website ka, within the 7-day period, magkaroon ka ng total na 50 events. Pwedeng website events or 50 leads na pumasok para maka-exit siya sa learning phase na tinatawag. Pag nilaunch mo kasi yung campaign mo, makikita mo automatically dyan, learning. Ang susunod dyan, learning limited. Ang susunod dyan, creative fatigue. No? Pagka hindi ka nagdadagdag ng bagong ad, mag-creative fatigue po yun. Ibig sabihin, kailangan mo na magdagdag ng bagong ad. Okay? Ngayon, doon sa, pag inabot mo na yung learning limited, huwag kang mag-panic attack. Okay? Meron akong step-by-step guide doon na pwede mong gamitin na scaling method na ginawa ko dito sa forum. Pag pumunta ka ng forum, pwede mo itong i-download yung PDF file na mag-guide sa'yo para kahit na dumating yung learning limited, hindi ka magpa-panic attack. So, ito type ko dito, type mo lang 100. Ayan. Tapos yung 100 pesos Facebook Ad Strategy Framework, pwede mo itong i-click yung download. Tapos mapupunta ka dito sa PDF file. No, pwede kong i-send na to dito tapos you guys can just download it, no? Okay, so pwede niyo i-download 'yan and then tinuro ko dito on how you can be able to test with a small amount, no? Test with a small amount testing and then how you can scale, and makikita mo dito yung campaign structure na ginamit ko. And minimum tolerance is 3 days. Maximum tolerance is between 5 to 7 days. Ibig sabihin, kung nagra-run ka ng website conversion campaign, at least ma-reach mo yung 3 days or 1,500 impressions, whichever comes first. Pag sa loob ng 3 days nagkaroon ka ng good results, especially kung nasa e-commerce ka, you will be able to move it forward to 5 to 7 days. No? You need to continue testing your ads if the criteria are met within 3-day test. And then makita mo dito, learning limited. Pag nag-learning limited, you can try to validate the campaign, scaling using the EBO, and then CBO, and then cost cap. Tinatawag kong TVS method, testing, validate, scale. Cost cap using the cost per result goal. Okay, daily unique reach, and then ito na yung itsura niya. Okay, so yan po yung step-by-step guide. If you want to learn it live, you can join the live training here. You can just click this one and then yun, pupunta kayo dito sa checkout. So let's go back here dito sa
Anong tawag dito sa presentation po natin. Okay? Now, imaginein mo na okay, alam natin na kapag nag-learning limited, sinasabi sa ni Facebook na hanggang dito na lang. Hindi ko na kaya mag-increase magbigay sa ng conversions. Then wala kang choice kundi mag-increase ng budget. So, if you increase your budget as an advertiser, so yung dati mong binabayaran na 10 piso, tataas po talaga yan. Normally, normal po yun na tumaas yung cost per result. No? From 10 pesos, naging 30 pesos. Tapos sabi naman ni advertiser B, ay, ako din, mag-increase din ako ng budget. So, para lang maka-beat kita sa auction. Ma-beat kita sa auction. So, ako willing ako magbayad ng 40 pesos per result, cost per result. Tapos, syempre, medyo, medyo nagkaka-ROI ka na, and then, syempre, andito na kayong tatlo, naglalaban-laban na kayo dyan. Ibig sabihin, tatlo na kayong nagbibid sa auction tier 7 and 8 na audience. Ibig sabihin, paano na kayo, pagalingan na kayo ng ads dito. So, okay, sabihin mo kay Facebook, I'm willing to pay 45 pesos per lead. Okay, ikaw sa advertiser A, si advertiser B, ganun din. Facebook, I'm also willing to bid 45 pesos per lead. Sabi naman ni advertiser C, ako din, 45 pesos per lead. Paano ngayon yan? Iisa lang naman yung app. Kumbaga isang Facebook app lang naman. So ngayon, ang mangyayari po noon, mamimili na si Facebook kung kaninong ads ang ipapakita doon sa target audience ninyo. Okay? So, bigyan ko kayo ng konteksto para makita nyo po yung ibig kong sabihin. Kita po yung whiteboard ko. Okay? So, huwag po munang magsusulat. Ako po muna ha. Ayan. On the host. Ayan. Okay. So, let's imagine that this is basically si Miss Suzanne. Suzanne. Yan. Si Miss Suzanne happens to have an interest sa pagkain. No? Mahilig kumain si Miss Suzanne. No? And si Miss Juliet naman, advertiser A. No? Si Miss Juliet. Meron siyang binibentang may binibenta siyang anong tawag dito? Garlic oil or pwedeng kung pagkain yun, let's say Cropec na lang para mas para mas ang tawag dito mas common. Ayan. Si advertiser A, si Miss Juliet. Okay? And then si advertiser B naman is si Mayan, no? B. Si Mayan. Ayan. Not sure kung lalaki o babae, Miss Mayan na lang. Okay. So, sabi ni pareho silang si Miss Juliet at si Miss Mayan, pareho silang nagbebenta ng Cropec or pareho silang nasa food space. No, it's just so happen na nasa food space sila at si Juliet Cropec tapos si Miss Mayan similar din na pagkain. Oops, may nag-drawing. Yan, huwag mo na magdo-drawing guys now. So, ngayon sabi ni Miss Juliet, Facebook, targetin mo nga si Miss Suzanne na mahilig sa pagkain. And willing ako magbid ng 500 pesos per day, sabi ni Miss Juliet. Sabi naman ni Miss Mayan, Facebook, targetin mo din si Miss Suzanne na mahilig sa pagkain, willing ako mag-budget ng 500 pesos per day. Okay, let's assume na both of advertisers nag-launch sila ng ads at exactly 12 midnight. No? And during the day, yung ads nila sabay na nag-serve dun sa target audience nila na si Miss Suzanne, okay, na mahilig sa pagkain. Then over time, napansin ni Facebook na or over time,
Sino-charge kayo both ng 250 pesos per 1,000 impressions. No? 250 pesos per 1,000 impressions. And habang tumatagal, yung ads ni Miss Mayan, mas maraming nag-i-inquire, mas maraming nanonood ng video, mas maraming nag-i-engage. Ang mangyayari po nun is bababaan po ni Facebook yung cost from 250 pesos, naging 200 pesos na lang po yung babayaran niya per 1,000 impressions o yung tinatawag na CPM. No? From 250, naging 200, naging 150. Ano po mangyayari kapag bumababa yung cost ni Miss Mayan? Ang mangyayari po nung pag bumaba po yung cost nung per 1,000 impressions, tataas po yung number of impressions. Pag tumaas yung number of impressions, ano pong mangyayari? Maraming mag-i-inquire, maraming manonood ng videos, maraming magko-comment, maraming magla-like, maraming mag-share, marami kang potential na ma-convert into paying customers. Make sense? Pag bumaba yung cost, tataas yung number of impressions. Ang mangyayari po noon is nire-reward po ni Facebook ang inyong ads. Ibig sabihin po, Facebook will show your ads to more people kasi your ad is basically serving your audience correctly. And they engage, they convert, and the quality of your ads are acceptable kay Facebook auction. Now, on the other hand, bubrutalin ko na yung sasabihin ko, pag masasaktan, Miss Juliet, ano lang to, demo lang to, ang pangit talaga ng ads mo, Miss Juliet, walang kwenta. No? I mean, talagang parang grade 3 yung gumawa. No? Ano lang, again, ano lang to demo lang. Yung kay Miss Mayan, sobrang ganda, relatable, engaging, and converting. So, bumababa yung cost ni Miss Mayan, tumataas yung number of impressions. So, i-reward ni Facebook yon to show your ads to more people. On the other hand, kasi ang pangit talaga ng ads ni Miss Juliet, ang pangit pa ng offer niya, ang mangyayari po noon, yung binabayaran po ni Miss Juliet na 250 pesos cost per 1,000 impressions, wag muna kayo magsusulat guys ang mangyayari po noon is tataas po ang cost per 1,000 impressions ni Miss Juliet, magiging 300 pesos, magiging 350, magiging 400, and so on and so forth. Kapag tumaas ang cost per 1,000 impressions, ano mangyayari? Bababa ang number of impressions. Pag bumaba ang number of impressions, ano mangyayari? Kukonti yung mag-i-engage, kukonti yung manonood ng videos mo, kukonti yung magko-comment, kukonti yung magme-message, kukonti yung bibili sa'yo. Sabi ni Miss Juliet, ouch. Okay? That's the reality of it. Ang mangyayari po noon, kapag pangit po yung ads na pinapakita po ninyo, pinipenalize po kayo ni Facebook, and the penalty is giving you a high cost per action or cost per 1,000 impression. Nire-reward yung kabila, pinipenalize yung kabila. Kaya mapapansin mo, coach, ba't ganun? Yung cost per message ko dati, 3 piso lang naman. Tapos ngayon, umabot na ng 25, naging 50, naging 100. Tingnan nyo yung CPM ninyo, baka tumaas. Pag tumaas ang CPM ninyo, ibig sabihin po na-outbid kayo ng competitor ninyo. Napansin nyo ba, stop sharing ko muna to Napansin nyo ba nung nag-enroll kayo sa akin, meron ding lumabas na ads na competitor ko? Pansin nyo? No? So, nag-click kayo sa ads ko, then maya-maya meron na rin lalabas na Facebook ads, learn Facebook ads. Learn Facebook ads yan. So, ang daming siniserve na ads sa inyo. Ganun po nangyayari sa algorithm ni Facebook. Both of your ads are being shown to your target audience. And then, whoever have the anong tawag dito, the metrics na pasok kay Facebook, mas ipapakita ni Facebook yung ads na yon doon sa target audience po ninyo. At yung ads, yung ads po ng
competitor nyo nandito, dahil mas maganda, yung ads nyo nandito. Ibig sabihin, kung yung competitor nyo nagbabudget ng 500 pesos at ang nare-reach niya na audience, let's say for example, 100,000 na audience ang nare-reach niya for 500 pesos. Ikaw naman spending the same amount, 500 pesos, but you are only getting an impressions of 40,000 impressions. Imagine, 100,000 yung competitor mo, 40,000 ka lang, but you guys are spending the same amount of money. But because Facebook favors the advertisers who have the best ads in the placement, yung competitor po ninyo yung makakakuha. Ikaw naman, mape-penalize ka, bababa yung number of impressions mo, mas mataas ang cost mo to acquire customers. Make sense? Okay? Ibalik ko po dun sa whiteboard. Okay? Ngayon, meron pong tatlong grading system si Facebook na binibigay. Merong tatlong grades na kailangan nyo i-maintain, parang nasa school lang, no? Meron kayong tatlong grades na kailangan i-maintain. Ginigradean ko yung Facebook based on below average. Tapos meron kayong makikitang average. And then above average. Yan. So, yan po yung grading system ni Facebook para magkaroon kayo ng idea kumusta ba yung ads niyo, nagpe-perform ba, na-outbid ba kayo sa auction. So, tatlo lang yung parameters na babantayan po ninyo. So, stop sharing ko muna to yung whiteboard and then pupunta ako sa Ads Manager para makita po ninyo. So, let's say, punta tayo dito sa isang company. Share ko lang yung screen ko. Ulit. So, mapapansin nyo po dito, meron kayong makikita na maximum ko. Pag pumunta kayo ng ad level, no, nung campaigns po ninyo, mapapansin mo yan dito sa sa column na to. Quality ranking, engagement rate ranking, at conversion rate ranking. So ano nga ba yung mga yan? Ibig sabihin, yung quality ranking, this is the quality of your ads. Ano nga ba yung grade mo pagdating po doon sa auction? So, pag nakita mo dito sa quality ranking, below average, ibig sabihin po nun, pangit yung ads ninyo na pinapakita. Pero pag nakita mo dito, above average, okay po yun. Pasok po yun sa, anong tawag dito, sa parameters po ni Facebook o yung requirements po ni Facebook para mag-grade po niyo yung inyong ads. Kung nakikita nyo, yung iba dito, wala pang result, ibig sabihin, kulang pa yung data. Okay, pero ito, makikita mo dito, meron na siyang grades, no? Above average. Ngayon, makikita mo dito sa engagement rate ranking, meron ako mga below average, no? Below average. Ibig sabihin po nun, nag-i-engage ba yung audience mo? Nagko-comment ba? Nagla-likes? Nag-share? No? Kaya wag niyo pong i-ignore yung mga comments po doon sa ads po ninyo. How much interested? Kung binabash kayo, magpasalamat kayo kasi replyan ninyo yung bashers. Pag nireplyan po ninyo yung bashers, mag-i-spark po ng interest po yon or mag-trigger po yung algorithm po noon na this ad is likely to be engaging. Kaya po, quality ba yung ads na pinapakita mo? Engaging ba? Ibig sabihin, may mga nagko-comments ba? Huwag niyong i-ignore yung comments doon sa ads po ninyo kasi very helpful po yon, especially kung may bashers kayo. No, kasi the more na maraming comments po doon, the more na ipapakita po ni Facebook yung ads mo sa audience mo kasi mas bababa yung cost per 1,000 impressions. Ibig sabihin, dito sa ads ko na nirarun,
ito yung mga kailangan kong i-improve yung engagement rate ranking. Ibig sabihin, walang masyado nag-i-engage. Maganda naman yung quality ng ads ko, kaya lang walang masyadong nag-i-engage. Ngayon naman, doon sa conversion rate ranking, meron naman ditong, ang mukha nito, below average. Ibig sabihin, na-outbid ako, maganda na yung ads ko, maganda naman yung engagement, merong mga nagko-comment, kaya lang walang masyadong nagko-convert. So, problema yon. Okay? So, kailangan kong improve yun para magkaroon ako ng mas mataas na conversion rate ranking. Dito kasi sa conversion rate ranking, ang ginigrade naman dito is may bumibili ba doon sa website mo? Meron bang nagme-message sa'yo? So, ganun po yun. Yan po yung grading system po na sinasabi ko po sa inyo. Ngayon, makikita nyo po dito yung sinasabi kong learning limited. Ayan po, oh. So makikita nyo, ang budget ko dito, 100 pesos. Pero makikita mo kahit 100 pesos yung budget ko, mayroong mga purchases na pumapasok. May 10, 14, 7, 29, ito. Ito naman, in-increase ko na to 2,000 pesos per day. Ngayon, learning limited na to, huwag kayong mag-panic attack dito kahit na learning limited po yan. Kasi, ang sinasabi po ni Facebook dito is magkaroon ka ng at least 50 purchases before this ad set exit the learning phase. Okay? Ngayon, tingnan nyo dito, ito yung sinasabi ko sa inyo na halimbawa na meron kayong budget na 100 pesos. Halimbawa, ito, pag sinwitch to original audience options po ninyo, pag nilagay nyo dito, halimbawa, food, di ba? Food yung target natin. Mahilig sa food. Food and drink, ayan, interest. Tapos, all over the Philippines, ayan, makikita mo dito, 43 to 51 million ang estimated na audience size, di ba? 43 to 51 million. Ngayon, if you were to spend a 100 peso budget, ang sinasabi sa'yo ni Facebook, okay, 100 pesos yung budget mo, then I can be able to reach at least 1,500 to 4,000 na katao based on your current budget. Okay, 1,500 to 4,200 na katao nung 43 to 51 million na katao. Okay? Yun lang ang kayang arukin. Yun lang ang kayang abutin ng budget mo, yung between 1,000 to 4,000 of 43 million to 51 million. Now, check this out. If you are going to increase the budget to, let's say, 5,000 pesos, obviously, tataas din yung estimated daily results mo to 73,000 to 210,000 of 43 million. So, 73,000 to 210,000 and ang estimated conversions is between 108 to 313. Okay? Ngayon, yung sinasabi ko po sa inyo kanina, if you were to put a budget of 100 pesos, kaya po siya nagle-learning limited kasi paikot-ikot na dito yung budget mo. Sa 1,500 na katao hanggang 4,200. Ibig sabihin, umikot na yung budget mo dito sa katao na to, number of audience na to, and hindi na nag-expand. Kasi nga, yun lang naman yung budget mo. Gets? Naintindihan na po ang Facebook auction and how are you being charged ni Facebook? Paano kayo chine-charge? Kasi minsan may nagtatanong, Coach, ba't ganoon? Wala naman nag-message pero na-charge pa rin ako ni Facebook. That's because na-charge po kayo ni Facebook ng cost per 1,000 impressions. Regardless kung may nag-message or wala, kung may bumili or wala, i-charge po kayo ni Facebook kasi ang first metric po na binabayaran nyo kay Facebook is cost per 1,000 impressions. Gets? Na may natutunan ngayong gabi? Walang natutunan. Nakamute pala sila. Alright, so let's go for the question and answer portion. Yan, so we still have 15 minutes left for the question and answer portion. Paunahan, unmute, and then you can ask questions. Wala. Let's go. Hello. Meron pala. Apo. Meron ba? Miss Happy Jens, yes, go ahead. Yes po. Nag-try po kasi ako
kahapon mag-boost. Hmm. So, saan po ba yung, ah, kasi, di ba po, parang may portfolio at saka, saan po ba dapat mag-post ng ads? Para mas Okay. mababa yung pinaka cost per message. Hindi po yung guarantee na magbababa yung cost per message mo. Hindi po Hindi mag-guarantee. po siya guarantee kahit na nag-personal kayo o kaya nag-ads manager kayo, hindi wala pong guarantee yun. Depende po yun sa ads po ninyo. Depende po sa performance po ng ads ninyo. So, puntahan natin yung ano mo. Happy Gems Advertising. Opo. Kasi napansin ko po, from nag-reach kasi ako ng 100 per message yung cost. Tapos, chinek ko kanina kasi 12 midnight ako nag-boost. Po. Naging 12 pesos, ay naging 14 pesos na lang siya. As far as I can see it, doon ka pa rin nag-boost po sa personal mo. Hindi ka nag-boost doon sa ginawa natin. Paano po ba? Paano po ba yun? If Ito po. ever. Ayan. May sinend akong link. Ayan po. Open nyo po yan. Diyan po kayo magra-run ng ads. Okay po. Copy nyo po yan. Save nyo po sa notepad. Tapos, click nyo po. Mapupunta kayo dun sa ads manager po ninyo. Okay? Okay po. Yes, noted. Thank you, coach. Okay. So, si Miss Mayan, sa real estate, sure, ano po ba better? Engagement or sales po? You can test engagement or leads. Huwag ka pong magsi-sales kasi hindi ka naman wala namang bibili sa website mo ng kung magbebenta ka ng worth 5 million na condo tapos i-sales mo, walang bibili sa iyo sa website ng 5 million. So kailangan mo makuha muna um, yung info nila, yung mobile number and email para at least ma-text mo sila tsaka matawagan mo obviously. Kasi hindi naman siya bibili agad sa iyo eh. It may take some time before sila bumili. Yung nakausap mo ng December, baka June pa yung bumili sa'yo, baka December pa yung bumili sa'yo. No? So, dapat meron kayong contact info nung tao, yung target audience po ninyo. Okay, so you can test between engagement and leads so that you can be able to remarket to those people na nakuha mo yung information. Okay? Effective din ba to sa real estate coach? Yes. Anong factors to consider so you can have more engagement sa ads? Factors to consider so that you can have more engagement. If you have a video, try to create a video that sparks their interest. Once nakuha mo yung interest nila, then it will solve a problem of a person. Pag na-solve yung problem ng tao na yon, then they will definitely engage. Let's say, anong tawag dito? Ito, madalas kong ginagamit ito. Let's say, comment, copy down below para ma-send ko sa iyo yung framework na ginawa ko. So, pag nag-comment sila doon sa post ko, then magsisend ako ng link papunta doon sa, let's say, download file ko. So, ibig sabihin, imaginein mo kung merong 10 na nag-comment ng copy doon sa post ko, halimbawa, or type X, or pansinin niyo si Chinkitan, pagka nagpo-post siya, kung kilala niyo si Chinkitan, i-visit niyo yung page niyo, tapos type negosyo para i-send ko sa iyo yung link. Yan. So, ibig sabihin, imaginein mo kung 10 yung nag-message doon or nag-comment doon sa post mo, type negosyo, 10, tapos ni-replyan mo yung bawat comment na yon na 10, o di in total may 20 comments ka in total. Kasi 10 yung doon sa nag-comment, 10 din yung reply mo. So may 20 ka in total. So yun po yung engagement, total number of engagement. Yun. So Miss Divine. Sir, nag-try ako mag-boost post ng portfolio last time. Kinain po naman ang 850 ko per 5 days settings. Ba't po siya kinain? Magkano pa ba binudget po ninyo? Miss Axel. Si Pal, sir, if freelancer ka and you have 2 to 3 clients, need din ba 3 BM account or pwede lang isa to handle all? No, Pal Cardano. Magkalinawan tayo. Hindi po yung business portfolio mo ang gagamitin. Business portfolio po ng client ninyo.
So kung meron kang tatlong client, Pal Cardano, kailangan may kanya-kanya silang BM. May sarili silang business portfolio, panoorin mo yung day one kung paano ko ginawa. Kung wala silang business portfolio, gawan mo sila ng business portfolio, i-add mo yung sarili mo doon sa business portfolio. Okay? Ganun po yon. Huwag kang mag-VPN just because nasa ibang bansa siya, nasa Pilipinas ka. Tapos gagawan mo ng business portfolio dito, mali yun. Dapat noon, you hop on a call with the client, you go to you hop on a Zoom call, and then you navigate your client's device, laptop or PC, and then you create a business portfolio for them. And then you add yourself inside their business portfolio, and then you run ads in behalf of your client's business portfolio. Hindi mo business portfolio. Mali yun. If walang website, automatic ba na leads agad? Pwede. Messaging campaign, Sir Jeremy. Ano po setup ng 100 pesos budget per day? Dapat ba targeting? Nandoon po Sir Ricky sa document. Interest targeting and no targeting at all. So broad and with interest. Okay, so Cesar, coach, ano mas okay sa driving school business? Meron akong website 4 years na puro engagement ginagawa ko. Lead generation po, Sir Cesar. No? Lead generation and engagement pwede rin naman, pero messaging dapat ang gawin mo. Okay, messaging campaign. Sheng, sir, need po ba may website para makaroon ng campaign leads? You can run lead generation campaign with or without website. Pwedeng messenger or pwedeng may website or landing page. Nasa day 3 po yun, para bukas po. Juliet, sa painting services company po, ano po yung suggestion nyo to run ads which is better to choose? Leads po, Miss Juliet. Thank you. Axel, saan ba makikita if active yung ads mo sa portfolio? Available naman ang debit card pero GCash naman. Nagpunta din ako din na wala naman GCash ko. Share mo yung screen mo, wait lang. Sagutin ko lang to, yung iba, Miss Axel. No, wait lang. Miss Jocelyn, sige, unmute ka. Sige po, Miss Jocelyn. Galaw mo ang baso. Yan. In-unmute na kita. Hello po, good evening. Sir, yung sa auction po, sir, kasi meron akong ginawang campaign doon sa actually sa personal ko to na account kasi hindi pa ako nakalipat kasi kahapon ko din nalaman during our training na meron palang business portfolio. Parang kinontinue ko na muna kasi may funds kasi doon sa personal account ko. Opo. So, ang inano ko, sir, kasi kagabi, gumawa ako ng campaign, yung auction is sales. Pwede ba yun siya, sir, ma-edit? Kasi tinry ko din kagabi, dapat sana yung previous ko na ad last week is i-ano ko lang sana siya, i-edit ko lang yung auction. Pero parang hindi ko nakikita doon, sir, na na-edit yung ano. Paano ba yun? Ano po ba yung niyo? Ano po ba yung business po ninyo? Ano po, sir? Services po. Lead generation po. Huwag po kayo mag-sales. Lead? Po, leads. Ito po. Pag pumunta kayo dito, create. And then, sa day 3 po natin talaga yun po, itatackle. And leads. Okay. Leads po ang i-select po ninyo. Huwag po sales. So, ibig sabihin, sir, yung nagawa ko kagabi na naka-sales, Stop nyo na po yun. i-off ko na, tapos Yes. gawa akong bago. Yes. Okay. Thank you po. Yan lang po. Salamat. Welcome. Lovely. Coach, I have question po. Facebook page lang po ang business ko is dapat commenting to the photo dapat. Tama ba ng engagement? Facebook page lang po and yung business ko is dapat commenting on the photo dapat. Tama ba na engagement ako mag-focus for ads? Ano po ba yung nyo, Miss Lovely, ang business po ninyo? Mag-run po kayo ng ads sa Ads Manager. Tinuro ko po sa day 1, kung paano mag-create. Sundan niyo po yung lesson natin sa day 1. Tapos day 3 tomorrow, yan po yung lessons po natin. How to set up the campaign. Share ka ng screen mo, Miss Axel. Ba't kinakain yung budget mo? Share ka ng screen mo ngayon.
Miss Axel? Wala na si Miss Axel. Hello po. Yes po. Ayun. Actually, ino-open ko pa lang yung laptop ko, sir. Yun Eh, lang. Oo. Kasi usually talaga, sir, sa dito ako sa cellphone, nag-a-ads naman. Then, yun nga, Ah. boosting lang ako sa page. Then, nung kahapon lang, nag-try ako nung sa portfolio. Tinry ko hanggang 3:00 ng madaling araw, ganyan. Then, Ah. tapos yun, ang bali, nag-ano siya agad sa GCash pumasok siya agad. So, akala ko naman, dahil nga portfolio yun, GCash na yung papasok, hindi na sa debit, although available naman yung payment Yung ko dun fund. sa, yung parang sa payment ko sa credit, sa debit card ko. Ayun. Ayun, so, malamang nawala, mali. sige, nag-succeed, pero wala akong ads ngayon, parang gano'n. So, Mali po yun. nakaka-burn out. Malamang mali yung nalagyan mo ng budget. Napunta sa business portfolio, hindi doon sa ads manager. Magkaiba po yung Okay. magkaiba po yung business portfolio na payment settings doon sa ads manager. Kailangan nasa loob ng ads manager. Balikan mo ako, we still have 5 minutes left. Kung Pag mabubuksan ko na-open yung ko laptop, na. sagutin ko muna yung iba dito. Sige po. Thank you, sir. Coach, would you like to ask kung pwede sa iyo ang one-on-one coaching? Meron po ako, Sir Cesar, one-on-one coaching. Punta ka lang sa website ko, digitalhomey.net. Then, go to online courses. Makikita mo dito, meron ako dito, one-on-one coaching ito. One-on-one live coaching Facebook ads. Ito po yung price. No, tapos, check out mo lang dito, tapos message mo kung kailan po kayo magpapa-schedule. Okay, next natin is Ukay Business Coach, ang online posting sa product. Messaging campaign, Miss Lovely. No? Yan ang gamitin mo. If wholesale appliances, trading and business leads or sale, kapag ang target mo, Sir Jeremy, is businesses or B2B, business to business leads. Kapag target to consumer, business to consumer, B2C, sale. Gaano po katagal mag-ad testing? 3 days minimum tolerance, 5 to 7 days maximum tolerance. Nandoon po sa 100 peso strategy framework ko na binigay kanina. PAL. Next natin. Ano magandang auction for supplements product? Miss Dali sales po. Okay? Tama, coach. Bali one business portfolio per business. Preferably, Sir Jeremy. But you can also create, let's say, one business portfolio, and doon sa business portfolio, you can create multiple ad accounts. Halimbawa, sa isang business portfolio, halimbawa, business portfolio number 1, and then meron kang business na car wash, o di ad account 1. Meron kang business na salon, o di ad account 2. Meron kang business na restaurant, o di ad account 3. So, pwede yun. Preferably one ad account, one Facebook page. Okay? So, may kiniklik po na automatic local audience. May kiniklik po na automatic local also error. Ito yung problema dyan, Miss Divine, no? Ang problema kasi nung location ni Miss. Ang problema ni Facebook ngayon, nawala na yung targeting na everyone living in this location. Ang ang default niya na ngayon is everyone living in or recently in this location. So hindi mo na siya mase-select per If it's an NGO to gain more followers, we have more followers, companies can donate us. Is it engagement or leads? Kung ang goal mo is more followers, then you can select engagement and go for page likes. Miss Suzanne, pwede po yun. But if you want to get leads to invest or hindi naman invest, to give, anong tawag dito? Donations, you can try engagement, messaging campaign. Preferably maganda nga sa US kasi na yun. Meron silang website. So instead na magpa-fund transfer
na parang manually na ano yung GCash mo, ganyan. Sa US kasi ang ginagawa nila, may credit card. Yun yung pagkakaiba natin, US and yung Philippines. What is a messaging campaign? Nasa ano po yan, Miss Suzanne? Nasa engagement. So when you go to the campaign setup, click create, leads, continue, manual leads campaign, continue. Bukas po natin ito pag-uusapan. No? And then leads sa ad set level, and then instead na instant form, pupunta kayo dito sa Messenger. Yan. Okay? So, yun lang guys. Miss Axel, ready ka na ba? Before we end? Naka-open na ba yung laptop mo? Sige, tomorrow na lang. And thank you so much guys for joining our session for tonight. And I'll see you tomorrow at exactly 7:30 p.m. Hopefully, marami kayong natutunan tonight. And yeah, I'll see you tomorrow, same time. Check your emails for the Zoom link. Thank you. Bye-bye. Thank you.